Magandang araw mga kaibigan. Happy Eid al-Fitr sa mga kapatiran nating mga Muslim sa buong mundo sa pag-celebrate ngayon ng end of Holy Month of Ramadan. Okay. So, ito, pag-usapan natin itong post ng Maharlika News tungkol sa isang kongresista na idinawit ba ang Ramadan sa kanyang laban sa politika? Maharlika News. Hiniling ni Zia Alonto Adjong, kinatawan ng Lanao del Sur sa kanyang kasamaan na si Edgar Erese ng Caloocan City na panatilihin ang maayos na tono sa diskusyon sa deliberasyon ng national budget. Sa kanilang pagtalakay, binigyan din ni Erese na umano'y malaking alokasyon sa ilang distrito ang iniugnay niya sa usapin ng political dynasties. Bilang tugon, pinaalalahanan ni Adjong ang kapwa mambabatas na panatilihin ang respeto at iwasan ang pagtaas ng boses sa gitna ng mainit na diskusyon. Dagdag pa niya, nananatili siyang kalmado bilang paggalang sa kanyang paniniwala at sa mismong proseso ng deliberasyon. Nagbigay rin ng paalala ang speaker na panatilin ang disiplina at maayos na palitan ng argumento sa loob ng plenaryo. Ito ang narinig ko ito mismo sa plenaryo. Sabi ni Congressman Adjong, kung hindi lang Ramadan, hindi pala, maliwanag na boses. Kung hindi lang Ramadan, baka sumigaw na rin ako kasi binastos niya ang pinsan at anak ng Pangulo ng Pilipinas. Meaning niya sabihin si Congressman Edgar Erese. So, nabanggit niya yung Ramadan. Well, in fairness naman, maganda yung ginawa ni Congressman Adjong na hindi siya sumigaw in observance of the holy month of Ramadan. Maganda yon, kapuri-puri. Kaya lang, kung ako lang, hindi ko masisisi si Congressman Erese dahil out of passion, sumisigaw siya. Ang usapin kasi dito yung anti-political dynasty bill na isinusulong sa Kamara. Ang nag-file ng bill o ang mga authors, yan, si Congressman Sandro Marcos, Speaker Boji D, at itong si Congressman Adjong. According to Congressman Erese, and I agree with him, pambabastos sa konstitusyon ang bill na isinusulong nitong mga kongresista. Kasi instead na tigilan nila yung paglaganap ng political dynasty is nililegitimize. Ginagawa na nilang legal na ang mga political dynasties, they can stay in power forever. Wala nang limit ang mga member ng isang political dynasty na uupo sa gobyerno. Kaya ako, I agree with Congressman Erese. Panalo para sa akin si Erese. Sabi niya, pinsan ng speaker, pinsan ng si Martin Romualdez, Salete, nabigyan siya ng 40 billion na flood control fund. Bakit? Pinsan siya ng Pangulo. Sumisigaw. And to me, mga mambabatas, normal yan sa pagsigaw. Well, kung nagraramadan ka, di huwag kang sumigaw. Hindi naman nagraramadan si Congressman Erese. Kung ako, si Congressman Erese, sisigaw din ako sa galit. Dahil agree ako na niloloko nila ang konstitusyon. Bakit nabigyan ng 40 billion? Dahil pinsan siya ng Pangulo, dahil magkakamag-anak. Yan ang problema sa political dynasty. Sa Ilocos Norte, 30 billion ang pondo ni Congressman Sandro Marcos. Bakit? Anak siya ng Pangulo. Kaya itong tapusin na natin itong problemang ito. Kung hindi sana magkakamag-anak,
Walang ganyan. Ang ibang mga kongresista, maswerte kung may 1 billion. Bakit itong mga kamag-anak ng Pangulo nagkakaroon ng malaki? Yan. Yan ang rason kung bakit sumisigaw si Congressman Erese. And I agree with him. Tama. Niluluko nila ang taong bayan. I don't know kung makakapasa ba yan. Yung anti-political dynasty bill na I hope ang ating mga senador, mas matitino ang mga senador, hindi makakapasa yan sa kanila. So, kasi itong bill na isinusulong ni gustong ipasa ni Congressman Adjong, Sandro Marcos, Bujidi, ako, gobernador, ang aking asawa pwedeng kongresista, aking anak pwedeng mayor, ang aking pinsan pwedeng mga vice mayor, unlimited ang pwede nang makaupo pag naipasa ang bill na ito. Kaya, sabi ni Congressman, what's the use of passing a law? Wala nang bill na ito, wala nang batas, pabayaan na lang natin, status quo, ituloy lang ang dati. Di ba? Bakit may bill pa? Panloloko talaga ang ginagawa nitong administrasyong ito. Kaya tama si Congressman, bodol-bodol lang. And I agree. Binubudol nila ang taong bayan itong administrasyong ito. At ito, Adjong, isa sa kanilang mga lieutenants na tignan natin ang reaksyon Reaksyon. 33,000 ang nag-react, 31,000 ang tumatawa, tinatawanan itong si Adjong, at 205 ang galit, 1,400 lang ang nag-like sa kanyang depensa. So, ilang percent yan? Nasa 95% tinatawanan itong si Congressman Adjong. Basa tayo. Yan mga tumanggap ng mali-malitang pera according to the Brave 18 Marines. Nandyan yan, si Adjong, nakalista. Sige, maleta pamor. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si Kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud og sin ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dagan kayong salamat kay naka-atop na gyud. So nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. Oo. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Naa, isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag naka-atop gyud og giro gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni Lola og siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so siya ang nagtabang kay si Lola. Wala naman siya ay bana. Ang anak na lang ang nabilin.